Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Third Periodical Examination Reviewer, Makabansa 3. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat tanong. Piliin ng titik ng tamang sagot. Anong mga kasangkapan ang ginamit ng mga unang tao sa panghuhuli ng hayop? A. Mga kagamitan sa kusina. B. Bato at kahoy. C. Ginto. D. Sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Bato at kahoy. Saan madalas manirahan ang mga Aita noon at maging sa kasalukuyan? A. Kapatagan. B. Syudad. C. Kabundukan. D. Dalampasigan. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Kabundukan. Alin ang karaniwang ikinabubuhay ng mga sinaunang Pilipino? A. Pagmamaneho ng sasakyan. B. Pagluluto ng fast food. C. Pangingisda at pangangaso. D. Paglalaro sa computer. Ang tamang sagot ay C. Pangingisda at pangangaso. Ano ang nagpapakita ng tibay at kasipagan ng mga Pilipino noon hanggang ngayon? A. Pag-aaway. B. Pagsasayaw. C. Paglalaban. D. Pagtutulungan. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagtutulungan. Ano ang karaniwang kasuotan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol? A. Americana. B. Barot saya. C. Bahag at tapis. D. Baluti. Ang tamang sagot ay C. Bahag at tapis. Ang sampagita ay tinuturing na pambansang patlang ng Pilipinas. A. Puno. B. Bulaklak. C. Isda. D. Hayop. Mahusay, ang sagot ay B. Bulaklak. Ano ang nararapat na kilos kapag inaawit ang lupang hinirang? A. Tumayo ng maayos at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. B. Makipag-usap sa katabi. C. Umupo at kumain. D. Humarap sa likod ng watawat. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Tumayo ng maayos at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Ano ang ipinahihiwatig o kinakatawan ng watawat ng Pilipinas? A. Paboritong kulay ng mamamayan. B. Lugar para sa palaro. C. Pagkakaisa at kalayaan ng bansa. D. Pagdiriwang ng pista. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Pagkakaisa at kalayaan ng bansa. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na mahalagang pook na may saysay sa kasaysayan? A. Mall. B. Palengke. C. Amusement Park. D. Rizal Park. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Rizal Park. Ano ang ipinahihiwatig kapag ang isang tao ay magalang? A. Hindi siya nakikinig sa kausap. B. Gumagamit siya ng masasakit na salita. C. Pinapakita niya ang paggalang tulad ng paggamit ng po at opo. D. Iniiwasan niya ang pagtulong.
Ang tamang sagot ay C. Ipinapakita niya ang paggalang tulad ng paggamit ng po at opo. Ano ang kahulugan ng pagiging masipag? A. Palaging nagrereklamo sa gawain. B. Masigasig at responsable sa tungkulin. C. Madaling magalit sa trabaho. D. Umiiwas sa mga gawain. Ang tamang sagot ay B. Masigasig at responsable sa tungkulin. Kailan masasabing ang isang tao ay matulungin? A. Kapag umaasa lamang siya sa iba. B. Kapag handa siyang tumulong sa nangangailangan. C. Kapag ayaw niyang makisalamuha. D. Kapag palagi siyang nagbibiro. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Kapag handa siyang tumulong sa nangangailangan. Ano ang ibig sabihin ng pagiging malikhain? A. Ginagaya lamang ang gawa ng iba. B. Walang sariling ideya. C. Nakapag-iisip at nakakagawa ng bago at orihinal. D. Hindi gumagamit ng imahinasyon. Ang tamang sagot ay letrang C. Nakapag-iisip at nakakagawa ng bago at orihinal. Ano ang katangian ng isang masayahing tao? A. Tahimik at hindi nagkikisalamuha. B. Madalas magalit at mainis. C. Palaging may ngiti at positibong pananaw. D. Laging seryoso. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Palaging may ngiti at positibong pananaw. Ano ang kahulugan ng salitang resilient? A. Madaling panghinaan ng loob. B. Nagpapatuloy kahit may pagsubok. C. Ayaw makinig sa payo. D. Palaging umiiyak. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Nagpapatuloy kahit may pagsubok. Kailan masasabing ang isang tao ay matapang? A. Kapag umiiwas siya sa problema. B. Kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. C. Kapag kaya niyang harapin ang mga hamon. D. Kapag natatakot sa lahat. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Kapag kaya niyang harapin ang mga hamon. Ano ang nararapat na gawin kapag inaawit ang lupang hinirang? A. Makipag-usap sa katabi. B. Tumigil sa ginagawa at tumayo ng maayos. C. Maglakad-lakad sa paligid. D. Tumakbo palayo. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Tumigil sa ginagawa at tumayo ng maayos. Alin ang wastong tindig sa panahon ng flag ceremony? A. Nakaupo. B. Nakahiga. C. Nakayuko. D. Nakatuwid at nakaharap sa watawat. Ang tamang sagot ay D. Nakatuwid at nakaharap sa watawat. Saan dapat ilagay ang kanang kamay habang inaawit ang pambansang awit? A. Sa likod. B. Sa bulsa. C. Sa dibdib. D. Sa ulo. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Sa dibdib. Paano maipapakita ang tamang paggalang sa watawat ng Pilipinas? A. Pagkibit balikat habang inaawit ang awit. B. Pagtayo ng tuwid at pagharap sa watawat. C. Pag-alis sa lugar.
D. Pagtalikod dito. Ang tamang sagot ay B. Pagtayo ng tuwid at pagharap sa watawat. Alin sa mga sumusunod ang hindi angkop na kilos sa flag ceremony? A. Pagtigil sa ginagawa. B. Katahimikan. C. Pagharap sa watawat. D. Pagtakbo. Ang tamang sagot ay letrang D. Pagtakbo. Ano ang pangunahing layunin ng Panatang Makabayan? A. Maglaro at magsaya. B. Magpatawa ng mga kaklase. C. Mangako ng pagmamahal at katapatan sa bansa. D. Magkwento tungkol sa paaralan. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Mangako sa pagmamahal at katapatan sa bansa. Alin ang nagpapakita ng makabayang gawi ng isang bata? A. Pakikipag-away sa kapwa. B. Pagtatapon ng basura kung saan-saan. C. Paglilinis ng paligid. D. Paninira ng gamit. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Paglilinis ng paligid. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na pambansang sagisag? A. Kumot. B. Payong. C. Silya. D. Watawat. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Watawat. Alin sa mga sumusunod ang hindi itinuturing na pambansang sagisag ng Pilipinas? A. Sampaguita. B. Soccer. C. Arnis. D. Watawat. Ang tamang sagot ay letrang B. Soccer. Aling kilos ang nagpapakita ng wastong paggalang sa pambansang watawat? A. Pagtakip ng mukha habang inaawit ang awit. B. Pagtawa habang inaawit ang lupang hinirang. C. Pagtayo ng tuwid at maayos. D. Pagpunit sa lumang watawat. Ang tamang sagot ay C. Pagtayo ng tuwid at maayos. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan? A. Pag-aaway sa kapwa. B. Pagsira ng mga halaman. C. Pagtapon ng basura kung saan-saan. D. Pagpapanatili ng kalinisan. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagpapanatili ng kalinisan. Alin ang halimbawa ng tungkulin ng isang bata sa loob ng tahanan? A. Pagdedesisyon para sa buong pamayanan. B. Pagpapatakbo ng negosyo. C. Pagbubukas ng pulong. D. Pagtulong sa pagligpit ng higaan. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagtulong sa pagligpit ng higaan. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng mag-aaral sa paaralan? A. Pagsunod sa guro. B. Pagpapatakbo ng tricycle. C. Pagtanggap ng bisita. D. Paglinis sa kalsada. Ang tamang sagot ay A. Pagsunod sa guro.